Paalala lang pala sa mga gusto lumipat 'no, ng ibang kaisya 'no, medyo mahirap po. Ito may nag-message po sa akin na ano, na lumipat siya ng kaisya. Pero bago 'yan mga idol ay. Okay mga idol, paalala ko lang medyo mahirap po lumipat sa ibang kaisya 'no. Ito may nag-message sa akin na galing din po sa agency ko 'no. Same sa agency ko na lumipat siya ng kaisya dito sa Japan. Sabi niya dito, galing din ako sa agency mo 'no, lumipat ako ng kaisya ngayon. Halos 2 months na ako naghihintay, ang hirap dito pag wala kang work, ang daming bayarin. Yan mga idol, totoo pa 'yon. Pag lumipat kayo dito ng ano, ang dami po talagang bayarin, no? Pero ito, ang isa pa, tapusin ko itong isa. Tapos nag-message siya ulit. Ako, idol, 2 months na mahigit ako naghihintay. Halos wala na akong pera, ang hirap. Wala na akong pera, ang hirap. Yun, mga idol, totoo to. Kasi yung ibang mga kakilala ko na mga lumipat din ng ibang kaisya, halos daw inaabot sila ng 2 buwan mahigit, no? 3 months pa nga. Yun mga idol, no? Ito pa, dagdag ko lang, Bukod sa bayaran nyo sa bahay, dun sa mga gas, sa tubig, sa kuryente, yung resident tax nyo, babayaran nyo rin yung buwan-buwan. Yun, experience yun, manghirap ba? Babayaran nyo rin yun. Pag hindi nyo nabayaran yan, papadalhan kayo ng ano dyan, ng sulat sa inyo sa bahay, no? Na ito yung bill mo, buwan-buwan. So yung alam nyo dati, yung pinakaltas sa inyo na yung sa pensyon, babayaran nyo rin yun pa kahit hindi ka nagtrabaho ng 2 buwan, babayaran mo yun pag ano mo, pag sahod mo, papadalhan ng notice nun. Pati yung sa resident tax, no? Kunyari, umalis ka dun sa isang lugar dun sa una mong company, tapos hindi mo nabayaran yung tax mo doon, papadalhan kayo nun, babayaran mo talaga yung tax mo nun. Papadalhan kayo lagi dito ng notice sa lilipatan nyo yun. Malalaman nila din yun pag lumipat kayo. Hindi ko alam paano yun, basta nalalaman din nila yun. Papadala kayo ng sulat niyan na ito, may bayarin ka dito na sa tax nyo, sa resident tax nyo na tumira kayo doon sa lugar nila. Yun mga idol, no? Hirap babayaran nyo yun. Kaya ang daming bayarin, pati sa resident tax, sa pension. Ako, laki na mabayaran nyo. Kaya hindi po basta-basta talaga lumipat. Kaya pag-isipan nyo talaga pag lumipat kayo, no? Kasi marami po talagang bayarin. Yun po mahirap mga idol pag lumipat kayo ng ng ibang kaisya. Kasi hindi kayo agad makakapasok sa trabaho, no? Depende pa sa approval ng immigration yun. Kung kailan kayo mabibigyan ng working visa. Kaya itong message niya, totoo to Inaabot siya ng 2 buwan or basta mga ganun, 2 buwan mahigit. Kaya sa amin nung lumipat kami, swerte nga namin kasi 1 buwan lang kami sa 1 linggo ba. Saka pag lumipat kayo, naalanganin na huwag na kayo lumipat. Pag-isipan nyo muna, lalo na pag 2 taon na lang kayo. Kasi yung mga company ngayon na pag ganyan, hindi na basta-basta tumatanggap ng na palilipat kayo tapos 2 taon na lang kayo ba. Siguro mga 3 years pataas, yun pwede pa yun. Pero pag mga 2 taon na medyo mahirapan na makahanap ng company na malilipatan yun, kasi parang giri-giri na siya ba. Yung medyo alanganin Kaya medyo mahirap po. Tapos yun nga, pag lumipat kayo doon, magtambay kayo ng 2 buwan. Ang dami yung bayarin dyan, totoo to. Yung sinasabi dito niya sa comment. Ang dami talagang bayarin. Babayaran niya doon yung bahay. Sa buwan-buwan na yun, magkano ang bahay? Mahal din ang bahay Tapos yung gas, babayaran nyo yun buwan-buwan kasi may darating na bill dyan sa inyo ba. Sa kuryente, sa tubig. Yan, babayaran nyo lahat yan. Yan, experience ko yan dito ba. Wala kaming trabaho, nakatambay kami, tapos may dumadating na bill dito. Sabi yung, laki na naman ang bayaran natin, pre. Kaya gano'n, no? Siyempre, lalaki yung babayaran nyo, nakatambay kayo dito sa bahay. Kaya, yun, kakain ng kuryente, gas, saka sa tubig, no? Kaya, medyo mahirap po, lalo na pag wala kang pondo. Kaya kailangan pag lumipat ka,
Kailangan marami ka ring pera ba? Para pag mga ganyang emergency, ay hindi ka basta-basta maano ba. Swerte nga nang lumipat kami dati, kasi nagkaroon ng ayuda ba. Yun, nabiyayaan kami ng ayuda, kahit pa paano, laking tulong po ng ayuda, no? Nakakakuha kami ng panggastos doon, napadala ko pa nga sa Pinas ang, ano, kasi wala din akong ipon doon ba, magkano lang yung pera na ano ko. Biglaan lang din kasi, hindi ko naman sinasadya na mapalipat din ako ng ganun ba. Ewan ko ba, nagsisisi, hindi ko alam kung nagsisisi ako or, wala na nandun na eh. Hindi ko na inaano ba. Ginusto ko rin eh. Yan ang mga idol Pag-isipan nyo po talaga mabuti pag lilipat kayo. Medyo mahirap po pag lumipat po kayo ng trabaho dito sa Japan. Hindi po agad na aprubahan ng immigration yung working visa nyo, no? Medyo matagal siya. Tapos ang unang ibibigay sa inyo na visa niyan, designated visa. Pero mga 6 months yan, kagaya, sa amin din ganun 6 months ang binigay. Tapos after ng designated visa, bibigyan na kayo ng SSW visa. Na yan, pag isang taon na siya mag-renew ka. Yan lang mga idol. Tapos may mga good news din ako sa inyo mga idol, no? Pag matagal na kayo dito sa Japan, na gusto niyo mag long term, sasabihin ko rin yun sa inyo, hindi mo na sa ngayon, no? Kasi may, inihintay ko yung isa kakilala ko, no? Kasi ano siya basta na aprobahan siya, no? Tuloy-tuloy yung trabaho niya dito. Kaya napakaswerte niya. Kikwento ko yun sa inyo soon, pero hindi mo na sa ngayon, no? Hindi mo na hindi mo na kailangan mag-exam yun. Wala na siyang exam, no? Kaya napakaganda po ng opportunity ng ganyan. Swerte mo talaga pag naano ka ng ganun. Yan lang mga idol, no? Baka pwede naman pakilike at subscribe sa ating channel, no? Para updated po kayo lagi dito sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat sa inyo.